1898 pa lang, may nagsusulong na sa karapatan ng mga kababaihan para bumoto. At ito si Gat Apolinario Mabini. Ayon kay Professor Doti Jose, may iba-iba kasi na pagtingin kung kailan talaga nagsimula yung women's suffrage movement sa Pilipinas, no? Like for example, para kay Encarnacion Alzona, no, tinitrace niya yung start ng women's suffrage movement na sa Malolos Constitution ni Apolinario Mabini, na kung saan may provision nga, no, para sa pag-allow, no, sa kababaihan na bumoto at maihalal sa posisyon. As early as 1898, no, ay meron ng ganitong konstitusyon. Unfortunately ay hindi na-aprobahan yung Malolos Constitution ni Apolinario Mabini dahil sa hidwaan, no. so si Mabini pala yung isa sa pinakaunang advocates, no, ng women's right to vote. Bakit si Mabini? I think si Mabini ay mayroong liberal, no, na well, sa panahon na yon ay ituturing natin na advanced doon sa pangkalahatang pagtingin sa kababaihan, no, na pinapahayag lamang nito or pinapatunayan lamang nito na may tiwala si Mabini sa kakayahan ng kababaihan, kung kaya't naisip niya na ilagay na provision do sa Malolos Constitution, no, yung women's suffrage. At bakit hindi naman na-approve yun? Hindi ito inaprubahan kasi kailangan maaprubahan ng Malolos Congress, no, yung Constitution bago ito Ibig sabihin, maraming maisapatuparan. kumontra. Yes, maraming kumontra. Ano naman yung argument against it? Mabini, medyo respetadong tao siya noon, di ba? Malapit kay Aguinaldo, etc. No? So, bakit hindi siya pinakinggan? Well, binigay ng mga miyembro ng Malolos Congress kay Apolinario Mabini yung pagkakataon na mag-draft ng Constitution. Although, nung pinesent na ito, hindi nga nila inaprobahan kasi meron silang iba na gustong magsulat ng konstitusyon talaga, no? At yung konstitusyon na naaprobahan ay yung sinulat ni, I think, Felipe Calderon. Lalaki lang daw ang maaring bumoto noon, pero hindi rin lahat. So how did they define voters in the Constitution? Who gets to vote? I mean, may provision doon about voting. Sinasabi lang nila na lalaki lang ang pwedeng bumoto. I mean, ganun ka-diretso. The first national elections, no, ay naisagawa 1907 for the Philippine Assembly, no. So American period na 'yon. Pero nakalagay doon na at least 21 years old dapat yung kalalakihan, no, malinaw. And then merong property and literacy requirements. Like, kung di ako nagkakamali, dapat at least merong property na hindi bababa ng 500 pesos yung lalaki na boboto. At dapat marunong siya ng English or Spanish or any native language. Marunong siya magbasa at magsulat. So, merong literacy requirement. Pero talagang explicitly ay nakalagay na lalaki lamang yung pwedeng bumoto. The elections at that time, no, in the Spanish times, was controlled by two factors: the government and the church. No, and remember, the church was very, let me call misogynist with regards to certain things, the female, no, and education pa lang eh. No, the education in the church-controlled schools were all male. Even in the public schools, they were all male. No, it took a while before some of the schools had females, no, for its students. No, in fact, it was UP had its first women students only when it opened in 1908. No? But otherwise, the Philippines at that time, no, until probably the early 20th century, was male-dominated in all certain aspects of social life. Unti-unting nagbago ang panahon at pagdating ng taong 1901, nagsimula ng magtatag ng mga eskwelahan para sa mga kababaihan. The turn of the 20th century, masasabi natin na ito yung panahon ng transition, no, mula sa kababaihan, no, na nanggaling doon sa panahong kolonyal hanggang sa pagsisimula ng panahon ng Amerikano. Kasi compared sa mga Espanyol, yung Americans, no, mas pinalawak nila yung educational opportunities, no, at nakinabang dito ang kababaihan, no, kasi Act 74 of 1901, no, ipinatupad agad ng mga Amerikano ang pagpapatayo ng mga paaralan na pambabae at lalaki at libre.
So naging malawakan talaga yung pagkakataon na pang-edukasyon. Segregated yung public schools noon. No, magkasama na sila. Co-ed Hindi na sila. Co-ed na yung sila. public schools. Yeah. Before ba, hindi? Hindi, bawal nun. So the Americans introduced co-education. Okay. And nagkaroon din ng pagkakataon, no, ang mga Pilipino, no, ilang mga Pilipino at Pilipina na makapagtayo ng mga paaralan. So during the early decades of the American period, talagang doon na itayo yung mga universities, colleges, hanggang ngayon ay nag-exist sa Philippines. Like 1901, I think, or 1900 pa nga, yung Instituto de Mujeres na itinayo ni Rosa Sevilla Alvero. Saan yun? Manila? Yes, Maynila, sa Manila. And then, meron pa yung Philippine Women's College, no, na naging Philippine Women's University, no, tinayo ni na Francisca Benitez, Ramona Tirona, Jose Abad Santos. Ayan. Okay, and then yung Centro Escolar de Señoritas, no, na pinatayo ni Librada Avellino. So, during that time, no, mga unang dekada ng 20th century, talagang parang eto yung mga schools, no, na pinapamahalaan ng mga Pilipino at ng mga Pilipina. So, dito sa mga paaralan na ito, no, nakapasok, no, yung ating mga kababaihan, no, na yung iba pa nga sa kanila ay nakinabang doon sa pensionado system na inintroduce ng mga Amerikano. Kung saan nagbigay sila ng scholarship, no, sa mga pinakamahuhusay, no, sa kanilang fields. Pinadala sila sa US. So may mga babae kasama Yes, doon? may mga pensionado na babae. Pero konti lang. Konti lang. Like for example, si Honoria Acosta Sison, no, na siyang unang babaeng doktor, no, sa Pilipinas. Graduate siya ng Women's Medical College of Pennsylvania, 1909. Isa pa si Encarnacion Alzona nga, no, na may dalawang MA sa history. Yung isang MA niya sa history ay nakuha niya mula sa Radcliffe College ng Harvard University. Tapos nagkaroon siya ng PhD sa Columbia University. And then of course si Umuwi Jose yung mga yan sa Yeah. Pilipinas Yes. at nagturo dito. at nagkampanya for suffrage. Okay. Yes, and then si Jose Pallanes Escoda, no, na kilala natin na founder ng Girl Scouts of the Philippines, ay nag-specialize naman sa social work sa New York. Karamihan dito sa mga babaeng ito, no, na produkto nung educational system, no, na itinayo nung American period, and then yung iba ay nakinabang doon sa pensionado system. Sila ngayon yung magtatatag ng mga unang asosasyong feminista at sila ngayon yung magkakampaign para sa karapatan sa pagboto ng kababaihan. Isa-isang umusbong ang mga grupong feminista o mga nagsusulong ng mga reforma para sa karapatan ng mga kababaihan. Kabilang na ang karapatang bumoto. Okay, so walk us through this timeline up to the time that women got the right to vote. Ano yung major milestones dyan? Okay, so siguro pwede nating simulan doon sa pagkakatatag ng kauna-unahang Feminist Association, no, 1905. Itinatag yung Asosasyon Feminista Filipina ni Concepcion Felix. Ang mga layunin nito ay reforms for women, no, reforma para sa kababaihan na nasa larangan ng edukasyon, larangan ng bilangguan, and then meron siyang mga provision for pagtatayo ng recreational facilities for women, campaign against vices, and then religious and moral reform. So, no mention pa ng women's suffrage dun sa 1905. Reforms Asosasyon lang. Feminista Filipina ni Concepcion Felix. Pagdating na 1906, dito ngayon itatatag ni Pura Villanueva Calao, no, ang Asosasyon Feminista Ilongga. So, ito ngayon yung unang feminist association na magkakaroon ng women's suffrage sa agenda nito. At sa Iloilo ito. Yeah, sa Iloilo. Yung Asosasyon Feminista Pilipina sa Manila siya itinayo. Okay, and then doon sa akda ni Pura Villanueva Calao na How the Filipina Got the Vote, no, sinabi niya na the 1907, then 1906 niya tinatag yung Asosasyon Feminista Pilipina. Pagdating na 1907, doon sa first session ng Philippine Assembly, ay meron ng kongresista na nag-propose ng women's suffrage bill. I mean, nandun siya para suportahan yung kongresista na mag-represent dapat, no, ng women's suffrage. Ngayon, pagdating ng 1912, nagkaroon ng opportunity ng ating mga suffragists, no, na makasalamuha kasi dumalaw dito si Carrie Chapman Catt, no, isang Amerikanang nangunguna sa suffrage movement, no.
sa US. And then kasama niya ang Dutch na si Aletta Jacobs. At nakipagpulong sila, nakipag-meeting sila dun sa mga suffragists, no? I think sa Manila Hotel pa nga sila nag-meet. Para hikayatin, encourage yung ating mga suprahista na isulong yung campaign, no, for women's suffrage, no. So ang naging resulta ng pagdalaw na ito, no, ng dalawang suprahista mula sa ibang bansa ay ang pagkabuo ng Society for the Advancement of Women. Tapos ito yung late 1912, no. So later on naging Women's Club of Manila and then naging Manila Women's Club. And then after noon, naantala yung pag-campaign for women's suffrage dahil sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. No, bagamat hindi naman talaga direktang kasangkot ang Pilipinas dito, napagpasyahan ng mga suprahista natin na ilaan yung kanilang oras para ibigay yung suporta sa US. So, yung ating mga suprahista nung time na yon, naging aktibo sila at abala sila sa food production campaign, Liberty Bonds, no, bilang suporta sa US. Sa tingin ko, ito ay isang taktika, no, para mas mailabi nila yung kanilang ipinaglalaban. No? Kasi sa pamamagitan nito, napatunayan nila na sa panahon ng krisis, nandyan sila, no, at kaya nilang kumilos, tumulong, no, sa mga nangangailangan. Kaya nilang patunayan yung skills, yung kanilang talent, yung kanilang oras, no, inilaan nila para dito. And naging active din sila during that time sa pag-aasikaso sa pampublikong kalusugan, public health. Kasi active sila dun sa mga proyekto, like yung proyekto ng Anti-Tuberculosis Society, and then yung mga proyekto na para sa pagpapababa ng infant mortality rate. So talagang wala silang inaksayang oras. Parang, tigil muna tayo sa pag-campaign for suffrage, pero ayusin natin yung ibang aspeto ng society. And then right after ng World War I, 1918, nagpulong agad yung mga babae. Doon sa pulong na yon, nagkaroon sila na isang resolution na 1918 din, ipinresente Pura Villanueva Calao sa Congress. And during that time, meron daw isang kongresista, no, na nagsabi na masyado sila ambisyosa, no? Pero konti lang naman daw yung nalalaman nila. So talagang makikita mo yung mga na-generate nila na yung negative, no, na reaction mula sa mga mambabatas na karamihan ay hindi naniniwala talaga na kailangan or dapat na mabigyan ng karapatan sa pagboto ang kababaihan.